Malaki daw ang pinagkaiba ng lalaki at babaeng nangangaliwa. Kadalasan ang lalaki kapag nangangaliwa ay dahil lamang ito sa tawag ng laman. Pero pag ang babae raw ang nangaliwa ay dahil ito raw ay nagkagusto at nagmamahal na ng iba. Dear Mama Mia, ang sabi nila, kung anong ibinigay mo sa mundo ay yun din ang babalik sa'yo. Yan madalas ang babala sa akin ng aking mga kaibigan na nakakaalam sa lahat ng aking kalokohan. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Dave. 33 years old at isang certified babaero mula noong kabataan ko. Ewan ko ba, Mama Mia, pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili kong pumatol, lalo na sa mga babaeng unang nagbibigay ng motibo sa akin. Hindi ko rin maintindihan, Mama Mia, dahil hindi naman ako takot sa commitment. Katunayan nga ay ilang beses na rin akong nagka-girlfriend at lahat ng yun ay minahal ko ng tunay. Pero lahat ding yun ay nagtapos dahil sa pagiging babaero ko. Mama Mia, pinilit ko naman talagang magbago. Pero bakit ganon? Ang tukso talagang laging lumalapit sa akin. Umiiwas na nga ako pero may mga babae din kasing nanunukso sa katulad kong lalaking mahina pagdating sa makamundong pangangailangan. Mama Mia, hindi ko alam kung may kinalaman ba ang maaga kong pagpasok sa relasyon kaya ako nagkaganito ngayon. 14 years old pa lang kasi ako, Mama Mia, nung una akong nagkaroon ng girlfriend. Magkaklase kaming dalawa ni Lia nung high school. Matalino at maganda si Lia. Sa katunayan, marami ang nagkaka-crush sa kanya. Kaya masasabi kong napakaswerte ko dahil ako ang lalaking sinagot nito. Nilihim namin ang aming relasyon sa aming mga magulang kasi pareho pa kaming batang-bata nung mga panahon na yon. Kilala ko kasi ang parents ni Lia at alam ko na napaka-strikto ng mga ito. At para hindi siya mapagalitan ay itinago na lang namin ang aming ugnayan. Kahit nga sa school, Mama Mia, ay hindi kami nagpapahalata sa tunay naming relasyon ni Lia. Tanging ang mga matatalik naming kaibigan lang ang nakakaalam ng tungkol sa lihim naming relasyon. Mama Mia, hanggang halikan lang ang nagawa namin ni Lia dahil hindi naman siya pumapayag na susobra pa kami doon. Sa totoo lang, Mama Mia, ay medyo naghahanap na ako noon dahil hindi ko maiwasan na madala sa tuwing lumalalim na ang halikan naming dalawa. Pero ayoko din namang pilitin si Lia. Kaya pinag-aralan ko na lang, Mama Mia, kung papaano ba paliligayahin ng isang lalaki ang kanyang sarili. Mama Mia, mag-aanim na buwan pa lang kami noon ni Lia nung matukso akong makipagtalik sa pinakamaganda naming kaklase. Pumatol ako sa kanya dahil ang balita ko, Mama Mia, ay marami na raw ang nakagalaw sa kanya at napakagaling daw nito sa kama. Sa edad niya noon na above lang ng 1 taon sa akin ay marami na raw siyang naging karanasan pagdating sa sex. At pinatunayan naman niya sa akin yun, Mama Mia. Siya ang nagga-guide sa akin nung nagtatalik kaming dalawa. Wala din naman daw siyang planong agawin ako kay Lia. Ang gusto niya lang daw, Mama Mia, ay yung ganito, yung patago. Dahil mas exciting at mas may thrill daw ito. Mama Mia, dahil hindi naman siya nagde-demand ng kung ano-ano sa akin, kaya naman na-enjoy ko talaga ng husto ang pagtatalik namin yon. At naulit nga ng naulit ang mga nangyayari sa amin
hanggang sa umabot ito sa punto na nalaman na nga ni Lia. Isang malakas na sampalang natanggap ko mula sa girlfriend ko. Nasaktan ako noon, Mama Mia, lalo na nung malaman ko na lilipat na ng school si Lia. Hindi ko alam kung lilipat ba siya dahil sobra siyang nasaktan sa ginawa ko. Humingi ako ng tawad sa kanya at humingi rin ako ng isa pang pagkakataon para sa relasyon naming dalawa. Pero hindi na siya pumayag pa, Mama Mia. Akala ko nga dahil sa nangyari ay magtatanda na ako. Pero hindi. Nagkamali ako, Mama Mia. Dahil imbis na magbago ako ay lalo pa akong lumala. Mula nung nagkahiwalay kaming dalawa ni Lia ay nagpalipat-lipat na ako ng babae. Lahat sila ay ikinama ko. Kaya sa edad na 18 ay nasa 7 babae na rin siguro ang napaligaya ko sa kama. Natakot pa nga ako noon dahil tinatakot ako ng mga kaibigan ko na baka magkasakit ako ng HIV. Buti na lang, Mama Mia, nung magpa-test kami ng aking mga kaibigan ay negative naman. Mama Mia, pagkatapos kay Lia ay si Dayan ang naging pangalawa kong karelasyon na seryoso. Mas matindi ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Dayan kumpara kay Lia noon. Mama Mia, itong pagmamahalan namin ni Dayan ay masyadong passionate at yung tipong naiisip ko na siya yung babaeng pakakasalan ko. Oo, Mama Mia. Umabot ako sa ganoong stage, kaya siguro akala ko ay nagbago na talaga ako dahil naiisip ko nang magpakasal sa babaeng girlfriend ko. Pero nagkamali na naman ako, Mama Mia. Ewan ko ba pero hindi ko talaga matanggihan ang mga tuksong lumalapit sa akin. Alam kong nagiging makasarili ako pero mahal ko si Dayan at ayokong mawala siya sa akin. Pero kahit na matindi naman talaga ang pagmamahal na nararamdaman ko sa girlfriend ko, ay hindi pa rin ito kayang pigilan ang sarili ko na huwag makipagtalik sa ibang babae. At dahil doon, Mama Mia, ay nakapagdesisyon ako na mas gagalingan ko na lang sa pagtatago. Itatago ko na lang lahat ng mga side chicks ko nang sa ganoon ay hindi ito malaman ni Dayan. Bago pa man din ako pumapatol sa babaeng nagpapahiwatig sa akin, ay lagi ko na silang kinakausap na hanggang sex lang talaga ang maibibigay ko. Klaro din sa kanila na mahal ko ang girlfriend ko at wala silang maaasahan sa akin. Mama Mia, may iba naman na pumapayag pa rin kahit kinaklaro ko na ang score sa amin. Pero may iba naman na tumatanggi dahil nagde-demand. Mama Mia, sariwang-sariwa pa rin sa alaala ko ang gabing muntik na akong mahuli ni Dayan. Ang alam ko kasi ay umuwi sila sa kaniyang probinsya, kaya naman nagdala ako ng babae sa unit ko. Babae na siyang makakasiping ko ng gabing yon. Pero nasa kalagitnaan na kami ng pagpapasarap namin nung biglang may pumipilit na magbukas ng pintuan ko. Kaya dali-dali kong inalis ang babaeng nakapatong sa akin. Muntikan pa nga siyang mahulog sa kama. Mabuti na lang at nakahawak pa siya. Mabilisan ko siyang pinagbihis at pinagtago ko siya sa may likuran ng sofa namin. Nung masigurado kong malinis na ang kalat na ginawa namin ay nagpanggap akong naalimpungatan mula sa aking pagkakatulog. Pasimple ko din siyang hinila papasok sa kwarto namin. Doon naman, Mama Mia, nung nakapasok na si Dayan sa kwarto ay dahan-dahan namang lumabas ng unit ko yung babae. Magkahalong kaba at pagkabitin ang naramdaman ko noon, Mama Mia. At para hindi mahalata ni Dayan na sumasakit ang puson ko dahil sa pagkabitin ko sa sex, ay pasimple ko siyang nilalambing na namimiss ko siya.
Nung gabing yun, Mama Mia, ay nagtalik kaming dalawa ni Dayan. Nagulat pa nga siya, Mama Mia, kung bakit mabilis akong nakaraos kumpara sa ibang mga araw na nagtatalik kami. Sinabihan ko na lang siya na ganun ko siya kamis. Mabuti na lang at naniwala naman siya sa mga sinabi ko. Hindi niya nahalata, Mama Mia, na kanina pa ako may kasex. Mama Mia, umabot din ng halos 3 taon ang relasyon namin ni Dayan bago kami magkahiwalay dalawa. Nakalimutan ko kasi, Mama Mia, na pwede pala akong mahuli ni Dayan. Oo, nagkahiwalay kami dahil nahuli niya yung mga kalokohan ko. Isang araw ay nakalimutan ko na nakalogin pala ako sa laptop niya ng aking social media account. Doon ay nakita niya lahat ng panlalandi ko sa iba't ibang babae. Nabasa niya rin kung papaano ko niyayaya sa pakikipag-sex ang mga ito. Mama Mia, gusto ko nga sanang lumusot nung una pero nakakuha na pala siya ng mga ebidensya ng mga panloloko ko sa kanya. Mama Mia, sa totoo lang, ay muntikan na akong masira sa ibang tao noon dahil ikinalat ni Dayan yung ibang mga pictures at screenshots ng mga landian ko with other girls. Mama Mia, aaminin ko na imbis na magsisi ako sa ginawa ko ay nagalit pa ako sa ginawa ni Dayan sa akin. Pero nang mahimasmasan ako ay narealize ko, Mama Mia, na wala namang ibang may kasalanan noon kundi ako. Nasaktan lang ng sobrang girlfriend ko kaya niya nagawang ikalat ang mga pictures ko sa ibang tao. Nung ma-realize ko yon, Mama Mia, ay sinubukan kong humingi ng tawad kay Dayan. Pero tulad ni Leah ay hindi niya na ako pinakinggan pa. Kaya minabuti ko na lang nabigyan siya ng space at time para maghilom ang sugat na naidulot ko sa kanyang puso. At Mama Mia, upang umiwas na rin sa iskandalo, ay pinili ko na lang na umalis sa lugar namin. Naghanap ako ng ibang trabaho sa ibang lugar. At dahil may natapos naman ako at may experience na din, ay madali na rin akong nakapasok sa ibang trabaho. Mama Mia, kahit na sa ibang lugar na ako ay ewan ko ba kung bakit nagpatuloy pa rin ako sa aking kalokohan. Sa totoo lang, Mama Mia, ang akala ko noon ay dala lang yun ng pagkabinata ko. Experience, kumbaga. Enjoyment. Ewan ko ba? Siguro ay hindi na talaga ako magbabago. Nakikipagtalik ako sa iba't ibang babae. Pero sinisigurado ko naman na protected ako, Mama Mia. Dahil unang-una, ayokong magkaroon ng sakit. Pangalawa, ayoko namang makabuntis. Mahilig ako sa sex pero aminadong-aminado ako na malayong malayo pa ako sa pagiging handa na maging isang ama. Pero nagbago ang lahat ng paniniwala kong yun nang makilala ko si Maricar. Hindi ko masabi, Mama Mia, pero parang iba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Mabait at matapang si Maricar. Hindi tulad ng iba, kailanman si Maricar ay hindi talaga nagpakita ng interes sa akin. Kahit nilalandi ko na siya ay nilalayuan niya ako. Siguro yun nga ang pinagkaiba niya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Ipinaramdam sa akin ni Maricar na hindi niya kailangan ng lalaki sa buhay. Isa siyang strong and independent woman. Kahit na nung nagparamdam at nagtapat na ako sa kanya, ay hindi pa rin niya ako pinapansin, Mama Mia. Para akong naging asong ulol, Mama Mia, na sunod ng sunod kay Maricar. Pinagtatawanan na nga ako ng iba dahil marami naman daw kasing ibang babae na may gusto sa akin. Bakit kay Maricar ko pa raw na piling manligaw na isang babaeng manhid?
Pero Mama Mia, hindi ako tumigil sa pagsuyo ko kay Maricar. Nag-focus talaga ako noon para makuha ko ang kaniyang loob. Ni hindi na nga ako nakakaisip na makikipagtalik pa sa iba dahil ayokong makakita siya ng dahilan upang hindi ako sagutin. Mama Mia, sa totoo lang ay mahirap dahil hindi ko alam kung talagang hindi lang ba ako gusto ni Maricar o sadyang nagpapakipot lang siya. Hanggang sa dumating ang araw na may team building activity kami. Sinadya ko talaga na maging kagrupo ko si Maricar. Doon Mama Mia ay nagpasikat ako sa kanya. Pinakita ko kung gaano ako kagaling sa pakikipagkapwa-tao at syempre pati na rin sa lahat ng games doon sa team building namin na yon. Mama Mia, natatangahan na ako sa sarili ko noon. Dahil naging bida-bida ako sa harap ng karamihan at grabe yung papuri nila sa akin. Pero kay Maricar ay parang wala lang sa kanya ang mga ginagawa ko. Para sa kanya ay wala lang ang lahat ng effort ko para mapansin siya o mapansin niya. Mama Mia, sa totoo lang ay muntikan na talaga akong sumuko kung hindi lang talaga sinabi sa akin ng isa naming kasamahan na crush din naman daw ako ni Maricar. Ayaw lang daw nitong ipahalata dahil natatakot pa siyang sumugal ulit sa pag-ibig. Mama Mia, nung malaman ko yun, ay medyo umatras ako. Mahal na mahal ko si Maricar kaya ayokong masaktan siya. Nung malaman kong napakasakit pala ng pinagdaanan niya, Mama Mia, ay parang ayoko na siyang gawing girlfriend. Natatakot kasi ako na baka ako naman ang magdulot ng sobrang sakit sa kanyang damdamin. Kilala ko kasi ang sarili ko, Mama Mia. Baka ilang buwan pa lang sa relasyon namin matutukso na naman ako ng iba. Kapag nagkataon ay masasaktan ko siya at hindi ako sigurado kung mapapatawad ko pa ang sarili ko pag nagkataon. Mama Mia, habang dumidistansya ako kay Maricar, ay kinilala ko ulit ang sarili ko. Nag-explore ulit ako, Mama Mia. Nakipag-date kung kani-kanino at syempre kasali na doon ang pakikipag-sex sa iba't ibang babae. Mama Mia, dahil sa ginawa kong yon ay nalaman ko kung gaano kalalim ang nararamdaman ko para kay Maricar. Dahil maniwala kayo't sa hindi, sa tuwing nakikipagtalik ako sa ibang babae, ay tanging mukha ni Maricar ang nakikita ko. Iniisip ko na din na sana ay siya na lang ang katalik ko. Mama Mia, dahil doon ay pinilit kong magbago alang-alang kay Maricar. Gusto kong ayusin ang sarili ko upang maging karapat-dapat ako para sa kanya. Mag-iisang taon ko ding inayos ang sarili ko, Mama Mia. At nung sigurado na ako sa sarili ko at sigurado na ako na kaya kong iwasan at tanggihan ang lahat ng tukso, ay nagpasya kong magparamdam at ligawan ulit si Maricar. Mama Mia, nadurog ang puso ko nung marinig ko ang sinabi niya sa akin nung humingi ako ng permiso sa kanya para ligawan siya. I'm sorry Dave, pero hindi na pwede. May boyfriend na ako, si Matt. Nagulat ako sa sinabi niya, Mama Mia. Sila na pala ni Matt. Si Matt ay isa sa mga kakompetensya ko para sa isang promotion ng company namin. Kaya hindi ko alam kung bakit hindi ko nabalitaan ang ligawang nangyari sa kanilang dalawa. Nakita ni Maricar ang sakit na rumihestro sa mga mata ko, kaya nagpatuloy siya sa kanyang mga sinabi. Ikaw naman kasi, bigla-bigla ka na lang tumigil sa panliligaw sa akin noon. Tapos makikita-kita sa mall na sa mall na may ibang ka-holding hands. Kaya hindi mo naman ako masisisi kung bakit may sinagot akong iba. Mama Mia, hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman nung mga oras na yon. Pero pagsisisi at labis na panghihinayang ang nangibabaw sa puso ko.
Kung sana pala ay pinagpatuloy ko ang panliligaw ko noon kay Maricar, ay baka ngayon ako ang boyfriend niya at hindi si Matt. Naiinis din ako kay Matt dahil hindi naman lingid sa kaalaman niya na dati kong nililigawan si Maricar. Kaya bakit hindi man lang nito sinabi sa akin na sila na pala? Biglang naisip ko noon na baliwala na pala ang pagbabago ko dahil hindi na pwede ang babaeng minamahal ko. Para saan ba ang paghihirap kong magbago kung hindi na pala mapapasakin ang babaeng gusto ko? Ang babaeng naging dahilan ng pilit kong baguhin ang sarili ko, Mama Mia. Mama Mia, nasaktan ako sa aking mga nalaman. Kaya nung gabi na yon ay pinili ko talagang magpakalasing. Doon ay sinamahan ako ng isa kong katrabaho na si Tony. Mama Mia, may sinabi sa akin si Tony na naging dahilan kung bakit nagdesisyon ako na gagawin ko ang lahat para kay Maricar. Para maagaw ko siya mula kay Matt. Nagising ako kinabukasan na masakit ang ulo ko dahil sa hangover. Pero hindi ko pa rin makakalimutan ang sinabi sa akin ni Tony na hindi naman daw talaga mahal ni Matt si Maricar. Kaya lang daw niya ito niligawan ay upang ipakita sa akin na pagdating kay Maricar ay siya ang panalo at ako ang talo. Alam daw kasi ni Matt na masasaktan ako sa oras na malaman ko ang relasyon nilang dalawa ni Maricar. Nagalit ako, Mama Mia, dahil bakit kinailangan pa niyang gamitin si Maricar para bawian ako? Kasalanan ko ba na ako ang pinili ng management na i-promote noon? Hindi ko matanggap na dahil lang sa isang promotion ay nawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Kaya naman, Mama Mia, agad-agad akong nagplano kung sa papaanong paraan ko babawiin si Maricar mula kay Matt. Mama Mia, inalam ko muna sa mga kaibigan ni Maricar kung may nararamdaman pa ba ito sa akin. Pero pakiramdam ko ay hindi ko na kailangan ang sagot nila dahil ilang beses ko nang nahuli si Maricar na nakatitig sa akin. Alam ko ang mga titig na yon. Titig ng labis na pagkagusto, pagmamahal at pagnanasa. Mama Mia, dahil mas mataas na ang posisyon ko ay yun ang ginamit ko upang mas maakit ko si Maricar. Ilang beses ko siyang nirequest noon na pumunta sa opisina upang masolo ko siya. Siyempre hindi ko siya dinediretso, inuunti-unti ko ang pagpaparamdam ko sa kanya. Sa tuwing may aabutin ako na malapit sa kanya, ay sinasadya kong madikit ang anumang parte ng katawan ko sa kanya. Ipinapaalala ko din sa kanya ang mga magagandang nangyari sa amin dati. Sinabi ko sa kanya na grabe yung ginawa kong pagbabago upang maging karapat-dapat ako sa kanya. Hindi ko nga lang siya mabasa, Mama Mia, kaya hindi ko alam kung may epekto ba ang mga ginagawa kong yun sa kanya. Hanggang sa marinig ko na medyo nag-aaway na pala si Matt at si Maricar. Kaya naman kinuha ko yung oportunidad na yun upang gatungan ang nararamdaman at ang galit ni Maricar. Sinabi ko sa kanya na kapag ganyan malamang may babae na si Matt. Alam kong hindi tama, Mama Mia, pero gagawin ko ang lahat. Makuha ko lang si Maricar. Nagtagumpay naman ako sa panggagatong sa kanya dahil mas lumala daw ang away nilang dalawa. Yun ang sabi ni Maricar nung minsan ay maiwan kaming dalawa sa opisina. Alam mo kung ako yan, hinding-hindi ka masasaktan. Hinding-hindi kita bibigyan ng dahilan para pagdudahan ang aking nararamdaman. Masyadong cheesy para sa akin ang mga sinabi ko, pero sinabi ko pa din yun sa kanya dahil alam ko na yun ang gustong marinig ng mga babae. Mama Mia, simula noon ay napapansin ko na ang pagbabago ng pakikitungo ni Maricar sa akin. Bigla na lang siyang nagiging sweet na para bang may gusto siyang sabihin pero nahihiya lang.
Kaya naman nagpasya na ako na unahan ko na siya sa gusto niyang sabihin sa akin. Isang gabi, Mama Mia, ay tinext ko si Maricar upang yayain siyang mag-dinner. Hindi na ako nagulat nung pumayag siya sa paanyaya ko. Mama Mia, doon ay dineskartihan ko na siya. Nandyan na yung paghawak-hawak ko ng kanyang kamay at pasimpleng paghagod ko sa kanyang likuran. Natuwa naman ako nung hindi siya tumatanggi sa ginagawa ko. Nagkwentuhan lang kami habang kumakain. Kung ano-ano lang ang mga nagiging topic namin hanggang sa umabot na kami sa medyo masiselang usapan. Hininaan pa nga namin ang aming mga boses para walang ibang makarinig sa restaurant na yun. Mama Mia, dahil sa nagiging hot na rin ang mga topic namin, ay nakaramdam ako ng kagustuhan na madala ko sa kama si Maricar. Kaya nung natapos kaming kumain ay pahapyaw ko siyang niyaya kung gusto niya bang mag-dessert kaming dalawa. Mama Mia, ang pagngiti niya ng malandi ay tinanggap ko bilang tugon sa tanong na ginawa ko sa kanya. Alam kong alam niya kung ano ang ibig sabihin ko sa salitang dessert. Dinala ko siya, Mama Mia, sa isang drive-in motel. At doon ay pinagsaluhan naming dalawa ni Maricar ang gabi. Inilabas namin ang init na aming nararamdaman para sa isa't isa. Hindi ko akalain, Mama Mia, na ang mga panaginip ko lang dati ay nangyayari na ngayon sa totoong buhay. Ipinangako ko kay Maricar na iingatan ko siya at hindi ko siya sasaktan. Doon lang din sinabi sa akin ni Maricar, Mama Mia, na hiwalay na pala sila ni Matt nung 1 linggo pa lang. Mama Mia, wala nang ibang ligawang nangyari sa pagitan namin ni Maricar. Dahil naging opisyal na ang relasyon namin matapos ang gabing yun. Naging masaya ang relasyon namin ni Maricar, Mama Mia. Hindi na namin pinagsigawan sa opisina dahil ayokong pagtsismisan ng lahat si Maricar. Alam kasi ng lahat na naging sila ni Matt. Tapos kakahiwalay pa lang nila. Ang pangit-pangit naman tignan na matapos ang ilang araw ay may bago na agad siya. Masyado ko siyang mahal kaya ayokong kahit na anong bagay ay may makasakit sa kanya, Mama Mia. Kaya naman napag-usapan namin na casual lang kami pagdating sa office. Pero ang hindi nila alam ay ang nangyayari sa aming dalawa ni Maricar pagkalabas namin ng opisina. Mama Mia, natutuwa naman ako dahil kung gaano ako kahilig sa sex, ay ganun din pala si Maricar, Mama Mia. Napagbibigyan niya ako sa aking mga gusto at napagbibigyan ko rin naman siya sa mga hinihiling niya. Hanggang sa umabot ang time na naging busy ako sa trabaho dahil may mga bagong projects na ibinigay sa akin ng boss ko. Mama Mia, alam naman yon ni Maricar at nung mga unang araw ay naiintindihan naman niya. Pero dumating ang araw na nag-aaway na kaming dalawa dahil daw sa kakulangan ko ng oras sa kanya. Magdadalawang linggo na din mula nung huling may nangyari sa amin. Nilambing ko pa siya at pinangakuan ko na pag-uwi ko ng bahay ay doon namin gagawin ang lahat ng gusto niya. Pero nagulat ako dahil ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi na raw siya naniniwala sa akin. Alam daw niya, Mama Mia, na pagod na naman ako pag-uwi ko ng bahay. At ang pangako kong yun ay mapapako na naman. Mama Mia, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Hindi ko alam kung papaano ko ba siya lalambingin at kung papaano ko ba ipapaintindi sa kanya ang sitwasyon. Mama Mia, sabi niya, kung gusto ko raw talagang bumawi,
ay wag na akong mangako kundi gawin ko na lang. Kahit daw dito na lang sa opisina ko. Miss na daw kasi niya ako kaya kahit sandali lang daw ay ayos lang. Wala akong nagawa, Mama Mia, kundi pagbigyan siya. Buti na lang at wala ng ibang tao dahil gabi na noon at wala namang ibang naka-overtime. Wala din namang CCTV sa loob kaya safe kami na walang makakasaksi sa kahalayan na aming ginagawa sa loob mismo ng opisina ko. Sa totoo lang, Mama Mia, ay nagulat ako sa ginawa namin. Dahil hindi ko aakalain na ang babaeng nakilala kong mabait at mahinhin ay kaya palang makipagtalik sa loob ng opisina. Medyo daring yun para sa akin. Mama Mia, nung una ay natutuwa pa ako dahil nga kakaibang experience yun para sa akin. Pero medyo naalarma na ako nung ilang araw matapos nun ay nagyaya na naman sa akin ng sex si Maricar sa loob ng opisina. Ginawa ko na lang, Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay isang kakaibang trip na naman ang hiningi niya sa akin. Mama Mia, mag-aalauna pa lang ng hapon noon nang yayain niya ako na mag-sex kami sa loob ng kotse ko. Hindi ako pumayag noon, Mama Mia. Mahal ko siya at para sa akin ay hindi ginaganyan ang mga babaeng mahal natin. Para sa akin, Mama Mia, ay ginagalang ang isang babaeng minamahal. Okay lang naman sa akin na may mga adventures kami pagdating sa sex. Kaso lang ang ganyan ka-extreme na bagay, Mama Mia, ay hindi para sa mga babaeng inihaharap sa dambana ng simbahan. Para sa akin ay parang pambayarang babae ang inaalok niya sa akin na makipag-sex sa loob ng kotse ko ng 1:00 ng hapon na posibleng maraming makakita sa amin. Nagalit siya sa akin, Mama Mia, at yun ang naging simula ng aming pag-aaway. Ang pag-aaway namin na yun ay tumagal ng halos 1 linggo. Nung nawala na ang galit niya, ay doon ko na sana siya tatanungin kung saan niya nakuha ang ideya na may iba na ako. Pero tumanggi siya at nagpalusot na lang na naiisip lang daw niya yon. At kahit hindi ako naniniwala sa sinabi niya ay sinakyan ko na lang, Mama Mia. Nagpatuloy kami sa aming relasyon pero ramdam ko na may nagbago na sa aming dalawa. Tila dumidistansya na sa akin si Maricar. Pero kapag naman nakikita niya ako na may kausap na ibang babae ay bigla-bigla na lang itong nagsiselos kahit wala namang basihan. At yun na naman ang dahilan ng pag-aawayan naming dalawa. Sa madaling salita, Mama Mia, ay nagiging toxic na ang relasyon naming dalawa ni Maricar. Mama Mia, dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay pinili ko pa ring ayusin ang problema naming dalawa. Pero nagulat na lang ako nang isang araw, Mama Mia, imbis na makikipag-ayos ako sa kanya, ay pinili niya na hiwalayan na lang ako. Hindi ako pumayag ng basta-basta. Kaya naman tinanong ko siya kung bakit at kung may bago na ba siya. Madami siyang mga sinabi sa akin. Nariyan yung tama daw yung ibang tao sa mga sinasabi nito na hindi pa rin daw ako nagbabago. Na balang araw ay pagsasawaan ko rin daw siya at maghahanap rin daw ako ng ibang babaeng ikakama. Nagulat ako sa mga nabanggit niya, Mama Mia, dahil sa totoo lang ay wala na akong ibang babaeng pinatulan simula nung maging kaming dalawa. Pinilit ko siya, Mama Mia, na sabihin sa akin kung sino ang nagbubulong sa kanya ng mga masasamang bagay. Nung una ay ayaw pa niyang sabihin, pero nung magbanta na ako na tatanungin ko isa-isa ang mga tao sa opisina ay napilitan na rin siyang sabihin sa akin ng totoo. Mama Mia, dun ako nagulat sa mga ipinagtapat sa akin ni Maricar. Sobrang liit pala talaga ng mundo dahil ang nagsabi ng aking nakaraan kay Maricar ay walang iba kundi ang second degree cousin niya na si Dayan.
Oo, Mama Mia. Si Dayan na naging ex ko noon. Ipinakita at sinabi niya ang lahat-lahat kay Maricar. Mama Mia, sa kabila ng lahat ay humingi ako ng tawad kay Maricar at humingi ako ng isa pang pagkakataon. Kahit naman kasi wala akong ibang babae ay nagkasala pa rin ako dahil inilihim ko sa kanya ang aking mga nakaraan. Nagpapasalamat ako dahil binigyan pa niya ako ng isa pang pagkakataon. Nagsimula kami ulit upang mapatunayan ko sa kanya ang aking loyalty, Mama Mia, ay niyaya ko na siya na magsama kami sa iisang bahay. Pumayag naman siya at doon ko nakita na malaki pala talaga ang epekto sa kanya ng aking mga kalokohan noon kahit na hindi ko yun ginawa sa kanya. Dahil ilang minuto lang akong mahuli sa usapan namin ay kung ano-anong mga bagay na ang binibintang niya sa akin. Alam ko, Mama Mia, na kasalanan ko ang lahat ng yun. Pero tao lang din ako. Dumating din ako sa punto na napupuno na ako sa lahat ng paninermo niya sa akin. Kaya isang araw, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan ang aking sarili at napatulan ko siya sa mga ginagawa niya. Nagbanta pa ako na gagawin ko na lang ang mga binibintang niya sa akin para matapos na. Pero syempre, Mama Mia, ay hindi ko naman yun ginawa. Nung nahimasmasan na ako sa aking galit ay humingi ako ng tawad sa kanya. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, lahat pala ng ibinibintang sa akin ni Maricar ay siya mismo ang may gawa noon. Siya pala, Mama Mia, ang gumagawa ng milagro sa likuran ko. Oo, si Maricar, ang pinakamamahal ko, ay may iba palang lalaking nagugustuhan. Nahuli ko silang magkasama, Mama Mia, papasok ng isang sinihan habang magkahawak kamay pa. Doon ko nalaman ang pakiramdam ng niloloko. Humingi siya ng tawad sa akin, Mama Mia. Dahil sinubukan naman daw niya pero hindi na talaga bumalik ang tiwala niya sa akin. Dapat nga daw ay makikipaghiwalay na siya sa akin mamayang gabi. Kaya pala, Mama Mia, ay bigla na lang siyang nagyaya ng dinner kahapon. Ito pala ang plano niya. Mama Mia, masakit. Sobrang sakit pala ang maloko. Nung naramdaman ko ang sakit na yon, ay naiisip ko na baka yun din ang klase ng sakit na naibigay ko sa mga girlfriends ko noon. Mama Mia, sa ngayon ay nandito na ako sa ibang bansa. Naisipan kong mag-abroad na lang para makapag-move on sa nangyari sa akin. Alam ko naman, Mama Mia, na ang nangyari sa akin ay epekto lang din ng mga kalokohan ko dati. Ang huli kong balita, Mama Mia, ay ikakasal na si Maricar doon sa lalaking ipinalit niya sa akin. Mama Mia, masaya ako para sa kanya dahil deserve naman niya na maging masaya sa buhay. Sa ngayon ay single pa rin ako. Wala rin akong nililigawan dahil wala pa rin naman din akong napupusuan. Alam ko, Mama Mia, na darating din ang araw na magmamahal ulit ako ng ibang babae. Mama Mia, sana sa pagkakataon na yon ay magmahal na ako ng isang taong matatanggap ang lahat sa nakaraan ko. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbabasa mo ng itong kwento ko. Nawa ay napulutan ninyo ito ng aral. Nawa ay huwag nyo nang pagdaanan ang lahat ng aking mga napagdaanan. Lubos na gumagalang, Dave. Dave, ayokong sabihin sa'yo na karma mo ang lahat ng nangyari. Pero siguro, ang masasabi ko ay hindi pa rin talaga si Maricar ang para sa'yo. Siguro ginawa lang siyang isang instrumento para tuluyan mong baguhin ang paraan mo ng pamumuhay. Ang paraan mo sa pakikipagrelasyon at ang pananaw mo sa pakikipag-sex. Nawa ay hindi ka bumalik sa dati mong gawi nung magkahiwalay kayong dalawa ni Maricar. Nawa ay maging maayos ka na
at tuloy-tuloy na talaga ang pagbabago mo. Naniniwala naman ako na darating at darating din talaga ang tamang tao na para sa'yo. Maraming salamat, Dave, sa pagbibigay mo ng confirmation na basahin ko ang sulat na pinadala mo sa akin. Salamat sa pagtitiwala. At kung ikaw na nakikinig ngayon sa kwento ni Dave ay nagustuhan mo ang kanyang kwento, huwag mong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell. Kung meron kayong mga kakilala na gustong-gusto ang mga storyang katulad nito at hindi pa na-discover ang channel natin, naway imbitahin nyo sila na sumali sa ating community. Ako po ang inyong Mama Mia. Maraming salamat sa oras na ibinigay nyo sa akin ngayong araw. Hanggang sa muli po.